Pilipinas, ang oras po, 36 na minuto na makalipas ang 6 o'clock. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanieras at kompleto po kami ngayon. Magandang gabi sa Panyera. Ako pa ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Welcome back, Attorney Cam. Uy, salamat Panyera. Batiin ko lang yung mga taga-DOH, sila Yusek Laksamana, kasi nagkaroon ng consultative workshop dyan po sa may Crosswind Tagaytay. Magandang gabi po sa inyo. Po. And of course, ang ating sponsor for tonight, yes. Sa isang buong linggo, nag-sponsor siya ng DZRH Malakas Promo para sa Dos Kumpanieras. You know who you are, so thank you very much. Pagpalain ka panawa ni Lord. At yung $2 per minute na sweldo mo maging $10 per minute para daily ang ating Dos Kumpanieras na Malakas Promo. Dos Kumpanieras. Anyway, magiging maganda po ang ating talakayan tonight dahil syempre, Attorney Cam, kapag kausapang mana, andyan na yung alerto, laki tenga tayo. Kapag pinag-uusapan ang mana. At syempre pa pinag-uusapan ng mana, yan ay ugat din po ng sigalot sa pamilya. Yes. Pati yung mga dagdag, no? Yung term ng iba, yung term ng iba? Yung mga dagdag sa pamilya, usually sila yung mga aktibo, alerto at mga marisol. Oh. Tama, marisol, mga sulsul ng sulsul. Oh, yes, yun ang problema natin. At kapag nasulsulan na, yun ang nagiging cause ng conflict. Kadalasan na cause ng conflict o gulo, sigalot sa magpapamilya. Dos Kumpanieras. Ayan, kaya naman ang tanong, Attorney Cam, ang asawa mo ba, ikaw ba ay may karapatan sa mana ng asawa mo? Yan. Applicable ito kay Attorney Cam dahil si Attorney Cam ay may asawa. Oo. Yun nga lang, parang hindi rin applicable kasi wala naman siya mamanahin. Charot. Charot. Ano ka ba? Si Mama, ano ang pangalan ng mother? Nanay Connie. Si Mama Connie, I'm sure may mga ari-arian niyan. Meron ba? Diba? Magandang gabi po sa inyo, Mama Connie. Nakikimama na din ako. Oo, kay Nanay Connie. Ayan. Magandang gabi po sa inyo. And syempre, Attorney Cam, yung mga kababayan natin na may asawa, abay alerto, lakasan ang radyo. At saka yung may mga kapatid na merong bagaman at single kayo, ay merong asawa, yung kapatid ninyo, lakasan din ang radyo, lakasan ang volume. Bakit? Alam niyo po ba na may pagkakataon bagaman at hindi kayo compulsory heir ng inyong kapatid, ay may pagkakataon din na maari kayong magmana bagaman at wala namang last will or will ang namatay ninyong kapatid. Dos Kumpanieras. Ayan, so makinig lamang po. And of course, tulad ng binanggit ko na, meron po tayong DZRH Dos Kumpanieras Malakas Promo, courtesy of our sponsor. Dalawa pa po ang mananalo ng tig 500 pesos sa tanong na true or false lang ito, Attorney Cam. Wala sasagot ng trolls, ha? Oo, walang trolls. True or false? True or false, no? Ang asawa ay may right of representation o karapatang humalili at tumanggap ng mana ng kanyang namatay na asawa. True or false? Ang kondisyon, Attorney Cam? Ang kondisyon ay kailangan pumunta po kayo sa aming Facebook page, like and follow po ang DZRH Dos Kumpanieras. Tapos syempre, screenshot na rin po kung naka-like and follow. Click lang po ang private message, doon po kayo sumagot. Wag po sa mga comment section. Yes, at wag din pong maglalagay sa comment section ng inyong number, no, dahil po iniingatan din namin ang inyong privacy. Yes. Ang inyong telephone number, mobile number ay considered sensitive personal information at ayaw din naman natin na
na ma-process yan, no? Against your will. Kaya wag pong ilalagay sa sa ating comment section ang inyong number. Dos Compañeras. Okay. Wala pa. Hindi pa pala commercial break, no? So, ang tanong, may karapatan ka ba sa mana ng asawa mo? Ang sunod na tanong, kailan ba tinanggap ng asawa mo ang mana? Yan Oo. talaga ang pinaka-importanting tanong dyan. Is it before the marriage? Is it during the marriage? Mahalaga pong malaman ito. Bakit? Kasi nagmamatter din po kung before or during the marriage natanggap ang mana. And the next question is, ano po ba ang property regime ninyo? Yan. Kasi Attorney Cam, nagmamatter din, no? Kung halimbawa ay before the marriage, tapos nagmamatter yung kung ano ang property regime ninyo. Is it total separation of property? Is it conjugal partnership of gains? Or absolute community of property? Yan, nagmamatter po yan dahil meron po kasi mga panuntunan ang family code pagdating sa kung ito ba ay exclusive o conjugal. Depende kung kailan na-acquire, depende sa property regime ng mag-asawa. Dos Compañeras. Sabi siguro ng iba, ay, ang daming mga pala. Kondisyones? Oo, tsaka hindi lang yun, may mga regime. Oo. Kasi ang alam lang nila si Regine Velasquez. Iba yung regime, tsaka si Regine. Oo, yung alam nila, rehimeng Marcos, rehimeng Aquino, rehimeng Duterte, rehimeng Marcos ulit. So iba po yung regime na sinasabi namin pagdating po sa may property. Ibig sabihin yung property arrangement ninyo. Kasi ang default or iminamandato po ng family code, kung wala kayong prenuptial agreement, o again, laging bida ang prenuptial agreement. Pero kung wala po kayo nito, which I assume wala, Attorney Cam, dahil Siyempre. ilan lang naman sa atin, kung ikaw ay nandun sa alta sosyedad, Alta. yun ang usually gumagawa nito. Pero kung tayo ay mga nasa mga Sa ating mga commoners, sa mga nasa laylayan, tama ba yung term? Ay, wala na. naman. Even sa mga middle class, hindi rin hindi siya sikat sa atin, Attorney Cam, no? In fact, parang sinisimangutan ito ng marami dahil wala ka bang tiwala sa akin? Anong palagay mo sa akin? Mukhang pera? Yes. Kahit totoo naman. Diba? So, maganda po na malaman natin ang mga ito dahil syempre, para at least alam natin kung kailan natin i-assert ang inyong karapatan, kung may karapatan ba tayo at all. Otherwise, baka naman nagsasapang ka na, wala man lang legal na basihan. Ayan. So, again, lakasan po ang radyo. Dos Compañeras. Usually po talaga kapag ganito na pinag-uusapan po yung mana ng asawa, kung buhay pa po yung kabiyak, talagang yan po ang papapel, hindi yung mga anak. Di ba? Totoo Yes. naman, di ba? Ay, actually, pumapasok din kasi yung mga anak, Attorney Cam. Yan. Oo, Minsan nga, anak sa labas, pumapasok Ay, pa. naku. Ang namatay ay yung step parent, pero yung anak ng asawa, bumibida. Diba? Kaya po, manatili pong nanunood sa atin sa Dos Compañeras dahil maglilipat ng channel, Attorney Cam. Ay, bahala po kayo, magkakabukol. Charot. Charot lang po. Hindi masarap ang ulam nyo. Oo. Ano ba, Friday ngayon, di ba? Today is Friday. It's Munggo Munggo Day. and Galunggong Day, Ay, or ang sarap. Munggo and Pork Chop Day. Ay, ang sarap talaga. Para sa ilan, kagaya ni Attorney Cam, munggo. No munggo. Para kay Attorney Cam, it's steak and mashed potato day. Ay, ang sarap. Sana all. Magandang gabi muna. Babatiin ko muna, Attorney Cam, bago tayo magkalimutan. Babatiin ko muna, no? Ito ay nakadate ko kanina. Magandang gabi. Sanser Pertes, ito barkada ko nung actually, Attorney Cam, seatmate ko ito ng college sa UST. So magandang gabi sa'yo, Sanser Pertes. At magandang gabi din, makiki-uncle na din ako kay Uncle Dimas Sugilon. At binabate din natin si Angela Tenorio, Shekinah del Rosario ng Numancia, Aklan. Magandang gabi din po, Vilma Takahashi, Benjamin Lim. Good evening, Asoy Ann, Diwani Rapado Gudaka, Marilyn Wele, sabi niya, true. O, diba? Ano yung true na yon?
na maraming marisol kapag kapag Hindi, halimbawa baka sumasagot siya. ayaw nga pala, true or false baka pala sagot natin. sumasagot siya doon. Oo. Akala Pero ko- makinig ha, tricky po itong question na ito. tricky yan. True or false lang ito, Akala Attorney ko Cam. ang sinasabi niya, yung true, yung mga marisol eh. Pero pwede din na true kasi may marami talagang mga marisol. Yes. Magandang gabi din sa'yo, Aunt May, dyan sa Hong Kong. Pancha sa Border Junior. And syempre, si Leonardo Manson. At maraming iba pa. Si Zian, Kevin Roy, and Eduardo Narvaez. Itong si Pancha sa Border. And Tita Ami Miraflor Garcia, again din sa Rome, Asuncion. And Moonbeats, G. Gozaren Almoguera. And of course, Maricor Angeles, Eds Maglakas, Odette Oxales, and Miss Roxanne Costo. At syempre, ang mga taga Puerto Princesa City, Palawan, si Boboy Puertos, magandang gabi po sa inyo, and Kenneth Arevalo, and syempre, Gael Enriquez. Mami Belen Rivera, hello. Jerry Sumagaysay, always listening, Maridel Makaya Furukawa, and of course si Paul Salvacion Jr. Magandang gabi po. And of course, Chal Adarlo and Francis Bagisi, gayon din Federico Bagisi, gayon din si Jovelyn Pasqua at Ma'am Grace Recta. Magandang gabi po sa inyo. Hinahanap ko si Sandy Navarro, Attorney Cam. Although from time to time sumusulpot siya, tsaka si Dean Carlos yan. Magandang gabi po sa inyo. Baka po nagtataka kayo, bakit ang dami niya mga binabati ng mga dos kompanyeros na yun? Ito po ay paraan para maipakita namin na binavalue po ninyo ang palagi ang pagsubaybay sa ating programa. Dos Compañeras. Si Alex Agbayani ay nanunood din sa atin, so magandang gabi po sa inyong lahat. Again, ang ating pong DZRH, Dos Compañeras, malakas promo question for tonight, Attorney Cam. True or false lang po, parang nag-e-exam lang kayo nung high school, ha? Ang asawa po ba ay may right of representation o karapatang humalili at tumanggap ng mana ng kanyang namatay na kabiyak? Yes, and of course, nabanggit na po namin kung paano makakasali sa ating promo tonight. Dos Compañeras. At syempre, magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kami pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Compañeras. May karapatan ka ba sa mana ng asawa mo? Yan po ang ating tinatalakay ngayon dito sa DZRH Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At syempre, meron pa rin tayong DZRH Malakas promo courtesy of our friend na Suki, nag-share ng kanyang blessing. So ang question is, true or false? Ang asawa ay may right of representation o karapatang humalili at tumanggap ng mana ng kanyang namatay na kabiyak. Ipadala po yan bilang private message sa DZRH Dos Compañeras. So, kanina tinanong na natin, may karapatan ka ba sa mana ng asawa mo? Sinabi natin, kailan natanggap ang mana? Is it during the marriage? Kapag ka po kasal na kayo nang minana ninyo ang property, sa inyo lang yun at walang karapatan ang iyong asawa sa property na ito habang kayo ay buhay pa. Unless sinabi ng donor na para sa inyong dalawa yun. Pero kung mana yan, iyo lang talaga Talagang yan. sa ano lang yan. Dahil ang asawa mo naman ay hindi compulsory heir. Correct. So habang buhay pa ang asawa mo, wala kang karapatan sa kanyang minana, no? Yung mana na natanggap niya during the marriage. Take note po na pag sinabi nating mana during the marriage ay hindi po yung actual na paglilipat ng titulo sa kanyang pangalan, kundi kung kailan namatay ang pinagmulan ng mana. No? Kung halimbawa 1960 pa namatay, pero 2023 na nakuha yung titulo ng property or nabahagi yung property, ang reckoning period pa din po yung 1963 na pagkamatay ng pinag-ugatan ng property. And therefore, ano bang nag-govern noong panahon yon? Syempre, 1963, Attorney Cam, conjugal partnership of gains pa. Hindi ito absolute community of property. Dos Compañeras. Ang tanong ngayon, Attorney Cam, ano ba ang difference ng conjugal partnership of gains at absolute community of property? Sige, Attorney Cam. Pag sinabi mong absolute community of property, ang sayo, sa asawa mo, ay sayo rin. Ang sayong pag-aari, ay pag-aari din ng asawa mo. O, diba? Yun po ay yung mga natanggap kahit pa single pa kayo pareho, no?
especially yung mana, Attorney Cam, na tinanggap bago ang kasal, kayong dalawa ang nagmamay-ari nito kapag kayong dalawa ikinasal na. Pero kung ang mana kahit pa absolute community of property ang inyong property regime, lahat po ng mana kapag ito ay tinanggap, no, ng panahon na kasal na, exclusive property po ito ng nagmana, and therefore wala kang pakialam dito, Mr. o Mrs. Sa asawa mo lang ito. Dos Compañeras. That is of course kung wala kayong property regime, wala kayong prenuptial agreement, at nangyari ang kasal ninyo na mula August 3, 1988 hanggang pabago na. Yan. Hanggang present. Hanggang present. Dahil ang sumasaklaw po kung wala kayong prenuptial agreement, automatic or in default po na property regime, ang absolute community of property. Yan. Kapag conjugal partnership of gains, lahat lang ng mga ari-arian na tinanggap ninyo or na-acquire ninyong dalawa during the marriage. So, ikaw, solo mo yung mga ari-arian na nabili mo o minana mo, o naipundar mo noong ikaw ay single pa. Pati yung mana mo noon, no? Pero kung halimbawa nag-acquire kayo ng mga properties, ikinasal na kayo pagkatapos ay nagmana, no? During the marriage, kanya lang din yun. So, lahat lang ng natanggap except ng mana or donasyon or anything na natanggap by gratuitous title na exclusively binigay lang doon sa iisang asawa, no? Ibang usapin kapag sa inyong dalawa i-donate. Dos Compañeras. Ayan. So, yun po ang pagkakaiba nila. Now, that is of course kung nagiging usapin kasi ito kapag ka namatay na lang, di ba? Pag buhay pa kayo, syempre, ang iyo ay iyo, ang akin ay akin. Ang mana ko ay mana ko lang. Ang mana mo ay mana mo lang. Wala akong pakialam dito, pero wag mo rin akong pakikialaman sa mana mo, di ba? Sa mana ko. So, ganun po yun. Kung, halimbawa, during the marriage, tinanggap ang mana. Dos Compañeras. Again, we would like to emphasize na ang pagmamana po ay nangyayari kapag namatay na ang pinag-uugatan ng mana. Ibig sabihin, the moment na namatay siya, kayo na ang may-ari nito kahit pa hindi pa ninyo nababahagi, kahit pa hindi ninyo nasisettle ang estate. Dos Compañeras. Sasabihin ng mga misis, o sige, sa'yo na yung mana mo. Kasi kung halimbawa mategi boom ka, magiging heirs mo din ako. Importante din po malaman ito kasi kapag ka po halimbawa ay tinanggap ninyo absolute community of property ang inyong property regime, pagkatapos ay tinanggap ninyo ito bago kayo ikasal, no? Ibig sabihin kayong dalawa na ang nagmamay-ari. Ibig sabihin kapag ka nategi boom o namatay ang isang asawa, abay hati ito kasi bahagi ito ng absolute community of property. Ang pagkakaiba po kung halimbawa ay tinanggap ang mana bago pa tinanggap ang mana during the marriage. Abay mangyayari since exclusive property po ito ng nagmana, magiging subject lang ito sa manahan, hindi sa hatian. Kasi pag sinabi pong hatian, 50-50. Oo, kasi po, kapag ka namatay ang isang asawa, no, i-determine dito yung share nila sa mga absolute community assets. So, ibig sabihin po, mana and other properties divided by 2. No? Kapag natanggap bago ang kasal. Yes. Pero pag during the marriage, hindi to 50-50. Hindi to 50-50. Hindi isasali sa 50-50 yung mana. Ang hahatiin lang ay lahat ng properties na na-acquire ninyong dalawa during the marriage. Ayan. So, importante po yan, Dos Compañeras. Napaka-tricky nito dahil syempre, kapag absolute community and prior to the marriage na tanggap, ang laki ng makukuha. Halimbawa, Attorney Cam, na ikaw, halimbawa, si A at si B nagpakasal. Si A, ang daming minana nung siya ay single pa. Si B, wala man lang nadala kahit isang kuseng. Halimbawa, lagyan natin pa lang, si Kim ay A, si Che ay B. Yan, para si Kim ay marami siyang mana. Halimbawa, si Kim ay milyonary. Naging milyonary nung single pa siya. No? Dahil marami siyang minana kay Mama Connie. Halimbawa lang. Si Cam. Okay. Tapos si Cam,
Wala. Wala, nagtalagang nagdidildil lang kasi nung bata to. Halimbawa lang ay isang kutsara lang ang naidala ni ipundar ni Cam, ano? Kapag ka po halimbawa, no? Sige, patuloy mo yung example natin, Attorney Cam. Sige. Mm. So halimbawa, si Kim ay maraming minana. Kinasal kami nung 1988. Yan. 1988. Aba, kailan? O before August 3 or after August 3? After August 3, para meron After- akong Halimbawa po, ikinasal si Attorney Cam noong 1990. Si Cam at saka si Kim noong 1990. Oh. Si Che at saka si Kim. walang prenuptial agreement. Prenuptial agreement. Yung milyon na minana ni Kim, Hati bago kami. pa siya ikasal kay Che, abay hati na po sila doon. Hayang buhay ni Cam. Hayang buhay ni Cam. Kahit isang kutsara lang ang ambag niya. Oo, di ba? Pero kung halimbawa po, itong mana na ito ay kasal na sila, ikinasal sila ng 1999. Halimbawa, ng 1990. 2000, no? Biglang nagmana si Kim ng bilyong-bilyong halaga ng ari-arian. Abay, wala na pong pakialam dun si Che. Bakit? Ay exclusive property po ito ni Kim. Kaya ang gagawin ko gabi-gabi, mamasahihin ko siya. Dos Compañeras. Nagmamatter po ito. Kaya mga Correct. misis, mga mister, mga magulang na mag-aasawa, no? Na mag-aasawa ang anak, wag po ninyong ipapamana bago pa ang kasal, ha? Kung wala din lang prenuptial agreement. Otherwise, baka yung batugan ninyong mamanugangin ang magmunini sa lahat ng mga ari-arian na pinaghirapan ninyo. 'Di ba? So isa yan sa mga tip, no? Hindi naman sa wala tayong tiwala, pero syempre as much as possible, nag-aadhika tayo, nagpupundar tayo ng mga ari-arian para sa ating mga anak, para maginhawa at sabi nga ni Attorney Cam, hayahay ang kanilang buhay. Hindi para waldasin ng tinamaan ng magaling na nagpakasalang sa inyong anak para siguraduhin na, ay, may future ako dito. O, diba? Ano na ako dito? Solve na ako dito. Buhay na buhay. ako. Yung pala naghahanap lang ng bubuhay sa kanya. Kamalas-malasan. Dos Compañeras. Yan. Ganito pong mga usapin ito ay pumapasok lamang kapag namatay na ang isang asawa. No? Kapag habang kayo ay buhay pa, ay wala masyadong issue except kung magkakaroon ng mga disposition. Anong ibig sabihin nito? Ibibenta, idudonate, imo-mortgage. No? Dahil kapag may transaction sa property na bahagi ng absolute community property, abay ito po ay dapat na may consent ng kabilang panig. Kung wala namang kung ito naman ay exclusive property, kahit pa nakalagay dun sa titulo, Cheryl Adami Molina married to Kim Molina, kung married to lang yung title lang yon, di ba? Affiliation status lang yon. Wala pa rin karapatan si Kim, no? Para pakialaman yung exclusive property ni Cheryl. Oo, yung kutsara ko, kung pakialaman. Akin lang to. Gold na kutsara to. Mali mga gold, di ba? Dos Compañeras. Okay. So again, kapag deads na po, no? Saka pumapasok ang ganitong issue. Ayan. Now, Attorney Cam, unahan mo. Pero bago yan, sabi niya, good evening po. Grabe po, dagdag kaalaman talaga. Dos Compañeras, sabi ni Hilario G. Enriquez from San Rafael, Tarlac City. Salamat po. Yan. Oy, thank you very much po sa mga taga San Rafael Tarlac City. And of course, Bert O, magandang gabi sa iyo. And Jam, ano nga totoong pangalan ni Jam dyan sa Alberta, Canada, and Alex Akbayani. Magandang gabi din po Magdalena Martin dyan sa Gagalangin, Tondo, and Henry de la Cruz siguro to. Ang galing nyo po, sabi niya ganun. Thank you very much. Si Valentina Milana Poncia, may pakinabang pa. May pakinabang pa rin pagka nategi. Oo naman. Oo naman, unless of course, no, mawawalan ka ng pakinabang doon kung halimbawa salbahe at nag-file ng judicial separation of property o kaya naman ay nag-file ng annulment o or declaration of nullity of marriage. Lane Lewis, magandang gabi sa'yo. And Merville, and speaking of Merville, magandang gabi and
Happy belated birthday sa Elmer Villarico, dyan ang station manager ng Love Radio, General Santos City. Ay, kamusta na ang mga taga General Santos City? Okay, Ayan. tinulungan natin doon yung mga nasawi Attorney Cam. Nagpadala tayo ng financial assistance, hinatid ng mga taga Love Radio Jensen at RH News FM Jensen at kaunting pagkain sa burol Attorney Cam. Itong mga para sa pamilya ng mga nasawi. Ayan. Ayan. Ito, may question dito, mga attorney, paano kung mana sa magulang? May rights pa rin po ba ang legal wife kahit na sila'y matagal nang hiwalay? Kung ano ba to? Define hiwalay. Oo, define hiwalay. Tsaka kung halimbawang kayo pa rin po ay hindi nagkakaroon ng annulment o kaya naman po ay yung declaration of nullity of marriage, so ang status niyo po ay talagang mag-asawa pa rin po. Yung kung nagkasundo lang kayo, nag-iwanan na lang kayo, na walang basbas ng korte. Walang ganon. Walang basbas ng korte ang inyong hiwalayan, ay wala pa rin yun. Kayo pa rin ang Correct. magmamana sa mga ari-arian ng isa't isa. Kaya naman po, magpapasok pa rin po dito yung tinatalakay namin. Kaya Ayan. yung nangangaliwanin yung asawa, tagapagmana nyo pa rin kung walang declaration of nullity of marriage, walang legal separation, o walang Importante. annulment, o walang judicial separation of property. At even sa inyong sa insurance, or yung SSS, GSIS, pag-ibig, Sila pa rin ang ay sila pa rin ang beneficiaryo. Iniputan ka na sa ulo. Oo. Sila pa rin ang makikinabang Correct. ng pinaghirapan mo. Dos Compañeras. Yan ang importante kung halimbawa ikaw ay nag-file ng legal separation, kayo ay nagkaroon na ng total separation of property, no? Tapos ipa-waive mo yung kanyang rights, no, dun sa in favor ng mga anak nyo, mas maigi na gawin nyo ito, lalo na kung kapag unti-unti na po kayo nakakapundar para sa inyong mga anak. Yan. Ito, shout out daw sa Gerardo Zamora Taxi at sa pogi kong driver, Markson. Yek. Magandang gabi po, Gerardo Zamora, at yung mga nakikinig sa atin sa kanilang habang namamasada, magandang gabi po sa inyo. May suki tayo, Attorney Cam, ng mga bus drivers na nakikinig, nakatune in sa DZRH, Dos Compañeras. Thank you very much. And of course, mga taga Concepcion Tarlac, si Nelly Arana Avina, and si Nena Nepomuceno. And of course, ang mga Nepomuceno po dyan sa Buwak, Marinduque. Dos Compañeras. Ito, Attorney Cam, ito yung question ni Conchita. Message ito kagabi, no? Bali kasi medyo related yung topic natin kagabi na tinalakay. Ang question ni Conchita, thank you very much po sa pagpapadala nito. Ano? May property po ang magulang namin. Sa property po ngayon, kaming tatlo magkakapatid nakatira. Halimbawa po, ang isang kapatid namin ay namatay. May asawa pero walang anak. May karapatan po ba ang asawa niya sa mana? Kasi po namatay na din po ang mama namin. Ayan. Dos Compañeras. Unang tanong, sino po ang unang namatay? Si mama o yung kapatid ninyo? No, nagmamatter po ito. Bakit? No? Kasi po kung ang unang namatay ay ang kapatid ninyo at saka lang sumunod si mama, ibig sabihin hindi na po minana ng kapatid ninyo yung wala na pong matatanggap na mana yung kapatid ninyo dapat. And therefore, dahil wala pong right of representation ang kanyang asawa, wala pong makatatanggap ni singkong duling mula doon sa mana yung kanyang asawa. But kung halimbawa po naunang namatay si mama at saka sumunod ang kapatid ninyo, ibig sabihin nagkaroon ng pagmamana o pagsasalin ng mana doon sa kapatid ninyo. And therefore, ay tagapagmana po ng kapatid ninyo ang kanyang asawa. No? But of course, hindi niya masusolo ito. Dahil, bakit? Kasi po, yung, anong tawag doon? Yung kapatid po ninyo, nasaan akong punto, Attorney Cam? Yung kapatid. Yung kapatid ninyo, ay tinanggap na niya yung mana and hindi po masusolo noong asawa niya yung mana dahil maghahati ang asawa niya at ang magulang na natitira kung buhay pa si tatay, di ba? Kung halimbawa naman na wala na si tatay pero nandiyan kayong magkakapatid, hindi pa rin po masusolo
ng asawa ng inyong kapatid ang mga naiwan ng inyong kapatid dahil kayo naman ay papasok pa din sa manahan. So, bali magiging half-half po kayo. Pero may issue pa din, Attorney Cam, kung ito ba ay magiging bahagi ng isa subject pa muna sa liquidation na hahatiin, divided by 2 para i-determine kung ito ba ay may, anong tawag doon, ito ba ay conjugal or absolute community. Dahil depende pa rin po kung kailan natanggap. Kasi baka naman natanggap yung property, Attorney Cam, ay hindi pa kasal. So, ibig sabihin ay magiging hati pa ito at saka magiging subject ng mana. Pero kung tinanggap during the marriage, ito po ay, syempre, exclusive property na ng inyong kapatid. And subject nun sa manahan na mag-50-50 si magulang at saka si asawa. Dos Compañeras. Komplikado po, mahirap po talaga ang issue ng manahan, no? Dahil isang semester, hindi pa po natatapos. Correct. Kaya kung may mga problema po ang ganun, best to consult pa din yung mga abogado. Yes, Ayan. oo. Kasi baka meron po kayong mga nakakaligtaan na sabihin sa amin. Bawat po yan, pertinent circumstance, But nag-iiba po. Actually, Ang provision. kahit maiba lang ng isang segundo lang ang difference, kung halimbawa kung sinong namatay at unang namatay at sinong sumunod, no? Oo. Nagmamatter po ito. Yan. Ayan. Sabi niya, papaano naman po kapag halimbawa common law wife, hindi naman po kasal, ma'am? Ganun pa rin po ba? Ay, syempre iba po. Pag kayo po hindi kasal, lalong mas wala po kayong kay doon Yes. sa property na mamanahin po ng inyong mister. Yes. Ayan. Ito may question, Attorney Cam. Yung stepfather ko po ay may lupa na nakapangalan sa kanya. Namatay po ang stepfather ko. Kay mama po ba mapupunta ang lupa na hanggang sa ngayon ay nakapangalan pa sa stepfather ko? Ang tanong dito, yung stepfather mo ba at yung mama mo ay kasal? No? Kasi kung halimbawa ay hindi sila kasal, ay wala. Kung may anak sila, doon mapupunta. No? At syempre kung illegitimate, so kung hindi kasal, illegitimate ito, baka yung maghahati pa si illegitimate child at saka si magulang noong stepfather mo. Yan. Ito nga pa niya, sabi niya, ma'am, paano po pag wala silang anak, nagmamatter po ba yun? Ay, hindi naman po. Oo, Kasi basta kasal. Basta kasal sila. Mm-hmm. Yun yung tinatalakay natin Kung halimbawa may right of representation ba, yung asawa kapag halimbawa nakakuha ng mana tas namatay, yung mga ganun po. So, doesn't matter. Ang mangyayari lang po dyan, kung halimbawa merong mga anak, tas namatay po yung mister, so, mas maraming heirs po. Mamaya kay Alan Peter Capacete, sasagutin natin yung question. Ito si Eman, si Tut, sabi niya gano'n, basta usaping pera at mana, lahat nagkakagulo. Importante talaga na mag-consult muna sa lahat ng legal na usapin. Totoo po yan. Ito, si Eman Marinduque, ito ba ay surname o taga Marinduque kayo? Eman Marinduque, maganda po ang inyong programa. Tanong ko lang po regarding sa lupa na ipinangalan ng magulang ng asawa ko sa kanya. Dati po naman ay walang problema, pero nung namatay na po ang in-laws ko, yung kuya niya ay naghahabol. Hindi daw pwede suluhin samantalang ang title po ay nasa asawa ko na. Now, Attorney Cam, sagutin mo. Ang gulo, Kasi meron daw property yung parents-in-law niya na ipinangalan sa asawa niya. Yung wala daw namang problema nung una. Pero nung namatay na yung in-laws niya, Ito na. naghahabol yung kapatid ng asawa niya. Kasi nga naman, bakit pinangalan dun sa interest ba ito? Diba? Pwede din kasi ang issue, Attorney Cam, ito ba ay donasyon na sinasabi dun sa donasyon sa asawa mo na ito ay hindi magiging subject ng collation. Baka kasi naghahabol. By the way, kapag ka po kasi merong paunang naibigay na sa inyo, no, nung nabubuhay pa ang mga magulang ninyo, no, ito po ay usually nagiging subject ng collation. Anong ibig sabihin ng collation? Lahat ng natanggap or nai-advance na sa mga tagapagmana ay isasali sa computation for purposes of determining magkano ang share ng mga magkakapatid. So, hindi ibig sabihin na yun na lang natira ang paghahati-hatian or ang i-compute. So, ibig sabihin kung may na-advance na 1 milyon sa'yo at ang natira sa value ng mga ari-arian ay 10 milyon. So, ibig sabihin, pag nagkaroon ng advance na 1 milyon, yung 1 milyon ay isasama pa doon sa 10 million na current value ng property, no, na available. At yun ay kung halimbawa pag maghahati ng dalawa, syempre since naka-advance na yung isa, di yung isa bali 11 million, so 5.5. Kung natanggap na nung isa yung 1 million, edi 4.5 na lang ang mapupunta sa kanya. So ganun po ang sistema
kapag may tinatawag na collation. Dos Compañeras. Attorney Cam, next. Ito nga sabi, ilang percentage po ang pwedeng mamana ng asawa at anak pag namatay yung owner ng property? Okay, yung owner ng property, halimbawa, ito ba yung mister mo? Kasi kung halimbawa, no, si mister ay namatay. Tapos, ang natira na lang po ay asawa at anak. So, again po, dadaan po yan kung halimbawa po, no, absolute community of property, hatiin muna yung property sa mag-asawa, tapos kayong dalawa na asawa at anak, dun sa 50%, maghahati pa kayo nun. Kung may mga magulang excluded, hindi na po kasali yon. So, Basta basta may may anak. Okay. So, yun ang Unless illegitimate yung anak. Yes. So, pag may illegitimate, ibang usapan na Ibang naman yon. usapan. Hahati din siya. So, ganun po, no? Yung sinasabi po ninyong percentage, depende po yan. Ayan, kung halimbawa ang absolute community of property, o kaya kung ito ay nag-fall naman sa exclusive property, wala na yung 50%. So, Yes. maghahati na kayong dalawa mismo dun sa property na iwan ng mister. Yan. Okay. Merong question dito si Alan Peter Capacete. Good evening, Dos Compañeras. Tanong ko lang po, namatay father ko last 2015. Compulsory heirs kami magkakapatid at ang mama namin. Unfortunately, namatay yung isang kapatid namin this year lang, last September. May asawa siya pero walang anak. May mamanahin po ba ang sister-in-law ko since wala silang anak? Paano naman po, if ever, kung may anak sila, entitled pa rin po ba sa mana ang sister-in-law ko? Yan po at iba pa ang sasagutin natin sa ating pagbabalik. Again, Attorney Cam, ang ating DZRH Dos Compañeras malakas promo question tonight. Oy, lakasan po ang inyong radyo, sagutin ang katanungan. True or false lang, napakadali. Ang asawa po ba ay may right of representation o karapatang humalili at tumanggap ng mana sa kanyang namatay na kabiyak? At ipadala po yan bilang private message sa DZRH Dos Compañeras together with your screenshot na kayo po ay follower, liker ng DZRH Dos Compañeras at nakashare ang ating live tonight. Dos Compañeras. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Dito lang po sa DZRH, kami po inyong nakakasama, Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adaming Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Usapang karapatan sa mana ng asawa. Yan po ang tinatalakay natin sa DZRH Dos Compañeras kasama ang mga panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adaming Molina. And of course, itong question kanina, ito yung binasa ko, Attorney Cam, kay Alan Peter Capacete. Sabi niya, tanong lang po, namatay father ko 2015, compulsory heirs kaming magkakapatid at mama namin. Unfortunately, namatay yung isang kapatid namin this year lang, last September. May asawa siya pero walang anak. May mamanahin po ba ang sister-in-law ko since wala silang anak? Paano naman if ever may anak sila? Entitled po ba sa mana ang sister-in-law ko? Siyempre, yung sister-in-law mo, kung kasal sila, tagapagmana siya ng kanyang asawa. No? Kaya may anak o wala, pareho silang tagapagmana ng kanyang asawa. Kung may anak sila, no, at kasal ang kapatid mo at ang iyong sister-in-law, ibig sabihin, silang dalawa lang ang magpaparte doon sa naiwang mga ari-arian ng kapatid mo. Labas kayo doon. Kung halimbawa, walang anak, no, at sister-in-law mo lang ang naiwan, ang magmamana ay ang iyong sister-in-law at ang iyong nanay. Maghahati sila sa naiwang property. Yan. Kasi ganun po sa manahan, no? Pababa. Pag wala sa baba, aangat. Pero halimbawa, no, na kung halimbawa nagkataon na wala na din ang inyong nanay, ang magmamana ay ang sister-in-law mo at saka kayong mga magkakapatid. 50-50 kayo. Saka lang papasok ang 50% collateral. ang kapatid, ang asawa, 50% ang kapatid. Kung wala ng magulang at wala ring anak. Yan. Okay, next, Attorney Cam. Ito yung may nag-message sa atin sa DZRH Dos Compañeras. Ang sabi niya, ang tanong niya, paano po yung namana ng asawa? Kasi namatay nga po ang asawa niya. Pero may pangyayari po na may falsification bago na ipangalan sa asawa niya ang titulo na kanyang minana. So, ang nangyari pala, panyera, merong namana yung asawa, pero yung property na nakapangalan yata dun sa asawa niya ay merong Sinong nag-falsify? Yun ang katanungan. Yun ang question doon. Kasi malabo eh. Yung deed of conveyance sa sinasabi ninyo na finalsified. So, dapat Tsaka malaman sino po ang natin nag-falsify? yun. Yan. Kasi kung ang asawa ninyo ang nag-falsify para mailipat sa kanya in advance ang property, ang pagpa-falsify po, kung ako ang kapatid, no, ng inyong misis at yung misis ninyo ang nag-falsify,
wala kang karapatang magmana. Bakit nag-falsify ka pa? Kasi ground for disinheritance ito, Attorney Cam. Tsaka wala Ah, pong diba? naililipat na karapatan yung mga na-falsify na mga ganitong mga dokumento. Yes. Dos Compañeras. Joseph Abalos, Michelle Gomez, magandang gabi sa iyo, and Franz Carrera, Ponchit Enrile, magandang gabi. Sabi niya, ang stepdaughter ba ay mamanahin? Anong ibig sabihin nun? Yung stepdaughter mo, walang mana sa iyo, di ba? Siyempre, wala Eto, yun. Wala siyang karapatan. Yes, may question sa YouTube pero wag na daw banggitin yung pangalan niya. Ang question po, kailan po nagiging conjugal ang isang namanang property? Conjugal. Kasi gusto ko po sana ilipat yung title sa anak ko, pero nag-aaral pa lang po sila. Siguro ito yung anak niya ay Gustong proteksyonan ang property. ang property. Nagiging Ayan. conjugal po ang isang mana kapag ka ito ay natanggap before the marriage at wala kayong prenuptial agreement. Yan. Ibig sabihin, kinasal kayo after August 3, 1988, pero tinanggap ninyo yung property bago pa kayo ikinasal. Ibig sabihin, minana yung property bago pa kayo ikinasal. So it becomes part of the absolute community asset, o kayong dalawa na ng asawa ninyo ang nagmamay-ari upon marriage. Dos Compañeras. Ngayon, kung halimbawa yung yung anak niya ay nag-aaral pa, siguro, 'di ba, no, baka recently lang ito panyera. So, kung halimbawa kinasal sila before August 3, 1988, absolute community of property. So, pag nag-donate ka ng mana, kung gusto mo exclusive property ng anak mo during the marriage. Yan, pwede yun. Okay. That is of course assuming na ang asawa mo ay magko-consent. Papayag dito kasi hindi mo pwedeng ibigay yan kahit pa sa anak natin. Bakit? Ay, may party ako dyan, may say ako dyan, kahit pa mana mo yan, dahil minana mo yan, hindi pa tayo kasal, therefore may ari din ako niyan, o di ba? Napakamalas. Anong habol mo sa lupain ng iyong ina na inangkin ng iyong kapatid? Could you please discuss? Ella Grace. Inangkin ng kapatid. Lupain ng inyong ina na inangkin ng kapatid. Kung buhay pa yung ina mo, ay wala kang karapatan. Walang karapatan ng sino man. Kahit Siya sino. lang ang maghahabol. Yung nanay mo lang na may-ari ng property, ang pwede lang maghabol doon sa property na inangkin ng anak niya. No? Pero Ngayon, halimbawa, ay naku, namatay na. Ay, di ikaw mismo. Ikaw may karapatan may ka rin karapatan. dyan. No? Hindi lang pwedeng isa yan. Dahil compulsory heirs kayo, ibig sabihin, maghahati po kayo doon sa property bilang ito ay bahagi ng inyong mana. Dos Compañeras. Talaga namang may mga ganyan mga gahaman. Nanlalamang, di ba? Chona Punzalan, dyan sa Plaridel, Quezon Province. Magandang gabi po sa inyo. Ito si Attorney Cam Abby Sausa. Attorney, may kinakasama po ako na namatay nitong taon lang. Single po siya. Single din po ako. Pero may isa akong anak sa dati kong kinakasama. More than 10 years po kaming nagsama bago siya namatay. Itinuring na po niyang anak ang anak ko at promise po niya na kung ano man ang mga naipundar namin ay para sa anak ko lahat yun. Nung namatay po ang partner ko, kinuha po ng kapatid niya ang lahat ng properties. Wala daw akong karapatan dahil hindi kami kasal at may anak na ako sa una. Ayan. Dos Compañeras. Actually, hindi basihan yung pagkakaroon ng anak sa una. Ang basihan ay kung may, kinasal ba kayo? Pangalawa, kung halimbawang gustong ibigay sa anak ninyo, kay anuman ang relasyon ng kahit walang blood relation si anak ninyo, yung anak ninyo sa una at ang inyong kinakasama. Kung ito po ay merong written na deed of donation na validly executed, ibig sabihin ito ay written and notarized, ibig sabihin in a public instrument and accepted ng inyong anak, valid po ito. Unless of course, totally ibinigay lahat sa kanya at may magulang pa na iiwan, di ba? Pero kung wala po ito, wala po talaga kayong dapat na magiging share sa kung ano man dahil hindi naman legal ang inyong relationship at wala din namang nabuo na relationship na legal ties sa pagitan ng inyong kinasama at ng anak ninyo sa una. Ayan. Ay, wala na tayong oras, Attorney Ang Cam. bilis! Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant mananalo ka ng malakasang 500 pesos sa DZRH Malakas promo. Hatid sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas,
DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay, sa tanong na true or false? Ang asawa ay may right of representation o karapatang humalili at tumanggap ng mana ng kanyang namatay na asawa or kanyang kabiyak. The answer is false. Sa mga sumagot ng true, mali! Mali! False. Yung asawa po ay walang karapatang humalili. Magmamana lang siya mula sa asawa pero hindi sa kanyang direkta sa kanyang in-laws. Bakit? Ang may right of representation or karapatang humalili lang ay ang apo. No? Anak noong namatay. No? Yan. Ang unang winner natin, the answer is false. At ang unang winner natin ay Shaira Lumin. Congratulations sa iyo. Second winner natin, Caranto Luna. Sagot niya false. Naka-like, follow, and share. Congratulations. Congratulations. Bukas pong umaga or within tomorrow po ipapadala ko sa inyo. So i-message na po ninyo ang DZRH Dos Compañeras sa inyong GCash account para maipadala ko po sa inyo. Ako po mismo ang magpapadala dahil nasa akin ang budget. Sa akin ipinadala ng ating sponsor. Okay. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayong buong linggo. Okay? Ate Lily Baradi and of course Tita Mimi Arillo and Tita Cecil Arillo dyan sa Las Piñas. Magandang gabi po sa inyo. And of course, again, magandang gabi sa iyo Sanser Pertes at ang kanyang mga kamag-anak na nakikitito na din ako. Uncle Dimas Sugilon and of course Angela Tenorio, Shakaina Del Rosario ng Numancia, Aklan at mga taga Numancia, Aklan. Magandang gabi po sa inyo. Attorney Cam. Si Nanay Connie Vista ng Viracat Anduanes and of course kay Mama Jovita and Papa Will, magandang gabi. Ganon din po sa mga nakikinig dyan sa may Barangay Imelda Marcos, Ilocos Norte. Yes, and happy wedding anniversary kay Jupi at saka kay Elaine Arevalo. And congratulations, speak of Elaine, kay Elaine, si kay Giselle Ricafort at saka kay Edniel Parosa. Oy, nagpakain sila. Talaga, ba't ko nararamdaman? Hindi ko rin naramdaman pero nagpakain daw sila dyan eh. Of course, magandang gabi sa iyo, Peter Albi and Miss Tess Solomon and Guillermo Solomon Jr. Magandang gabi sa iyo dyan sa Kuwait ba yun? O Qatar. Okay, magandang gabi po sa inyo. And of course, magsama-sama po ulit tayo on Monday. Nakasama po ninyo ng buong linggo. Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.